Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila ka namin. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig, Panginoon, na patuloy mong ipinaparanas sa mga taong kumikilala at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, bihira at napakalaking pribilehyo na dumating sa isang tao, Panginoon, na magpuri at mahayag sa kanyang buhay ang iyong pagmisay. Panginoon, sa oras ito at sa araw na ito, Panginoon, muli kami lumalapit sa iyong banal na presensya. Pangunahan mo kami, Panginoon. Lord, wala kaming may katago sa iyong harapan para po kami isang bukla o isang bukas na aklat sa iyong harapan, Panginoon. Panalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na gamhin at namnamin, Panginoon, yung mensahe na nais mong ipahayag sa araw na ito, Panginoon. Alam namin, Lord, minsan pa mangungusap ka sa oras ito, Panginoon. Lord, tago mong likod na bawat salita na lalabas sa aking bibig ay patuloy na makapagbigay lamang ng kapurihan sa iyong pangalan. Pinapasalamatan kita at pinupuri kita. Ito po ang aking samudalangin sa iyo sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. So bago po ako magbahagi ng ating topic, may nais ko lang kung isang kwento na talagang totally na-touch ako. Tungkol po ito doon sa isang lugar na kung saan mayroon pong, huwag na natin sabihin na natin isang leader. Mayroon pong leader na po, mayroon po siyang community na hinahawakan na napakalaki po ng community na yun. At dahil itong leader na to, hindi niya magampanan yung kanyang tungkulin bilang leader doon sa community. Nag-request siya doon sa kanilang mother church na padalan siya ng isang manggagawa. So dahil kinausap niya mga elders, yung council ng church, nagpadala ng manggagawa. At dumating po rin yung isang kasama. At ngayon tuwa po itong leader na to dahil sabi niya, may makakatulong na ako ngayon. So, ang ginawa po ng leader na to, lahat ng responsibility ibinigay niya dun sa kanyang assistant. At dahil kilala po siya ng mga member, napaka-special treatment po yung binibigay sa kanya ng mga member. At sinasabi sa kanya ng mga member niya, huwag natin sabihin, Pastor, Brother, punta ka naman sa bahay. Dalawin mo naman kami minsan. At ito po yung mga member doon, kapag pupunta yung leader na yun, talagang pinaghahandaan niya. Pinaghahandaan nila, pinagpapatay nila ng manok, pinagpapatay nila ng anumang something na good na i-offer nila doon sa leader na ito. Talagang ginagawa po nila. At kapag ito po yung nagpipreach doon sa church na yun, talagang ang dami. Umaapo po yung church. At kapag yung assistant na po, yung leader, ang nagpipreach doon sa church na yun, walang umaating mga bata na. At kapag ito po yung assistant leader na to, pupunta doon sa mga bahay para i-follow up at puntahan yung mga membro nila. Tinataguan siya ng mga membro. Sinasabi, pinapatay yung ilaw, nilalak yung pinto para hindi malaman nung leader na to na may tao doon. At dahil po yung mga bata lamang yung umaate doon sa church kapag nag-preach yung assistant leader na to, nakuha niya yung loob ng mga bata. At kapag yung bata po ay oras ng visitation nila, pumunta sila doon sa community, yung mga bata po ay pumupunta lalo doon sa church. At pagpasok na, bago sila pumasok ng simbahan, lagi sila nakakarinig na may umiiyak. Sabi, sino yung umiiyak na yun? Nakita nila yung assistant leader na nakaluhod doon sa harapan ng pulpito at umiiyak, naglulubas sa'yo manalangin. Sabi nung mga bata, Brother, ba't ka umiiyak? Sabi niya, meron kasi akong gustong mangyari dito sa community na ito. Ang ginagawa po ng mga assistant leader na ito, kapag may sakit, yung mga membro, kapag may kailangan ipag-pray, pinupuntahan po ng assistant leader na ito para ipag-pray yung kanyang mga membro. Pero yung kanyang leader, nandun lang sa bahay at walang time. At dahil sa sobrang sipag po ng assistant leader na to, tinamaan po siya ng pandemic, gawin siya ng malaria. At dahil hindi po siya nagapan, dahil malaria yung lugar na yun, namatay po itong assistant leader na to.
siya, halos lahat ng mga bata doon sa community, nag-iiyakan. Nag-iiyakan sila. Sabi ng mga magulang, bakit kayo nag-iiyakan? Sabi na, nag-iiyakan lahat ng mga bata, halos inaalog nila yung kabango ng assistant leader na yun para gisingin. Sabi na, hindi nyo ba alam na itong taong to, ayan lagi yung taong nananalangin kapag kayo ay may problema. Kapag meron kayong karamdaman, yung binibigay sa inyong pagkain at nakikita nyo, dahil tinatabuhan yung assistant leader na yun, yung pagbukas nyo ng pinto, nakikita nyo may gamot, may pagkain, may gatas, galing po yung kay brother. Nag-iyakan po lahat ng mga member ng church na yun at sinabi nila, yung taong hindi natin binibigyan ng pagmamahal, yung taong hindi natin binibigyan ng atensyon, ayun pala yung taong nagmamahal sa atin. So, napakagandang po, habang binabasa ko po yun, hindi ko po maiwasan yung iyak. Sabi ko, napakalaki ng pag-ibig ng taong ito na ibigay niya kanyang buhay, panahon at oras, para lamang sundin yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. So, hindi po yan yung tabi natin. Paaring sa mga kasama ko sa murong na work ko na to, may mga binago lang po ako yung title, binago ko yung title. Pero nung time na gumagawa ko ako ng topic, hindi ko mabubuo yung topic. Sabi ko, Lord, ano ba yung itatabi ko? And then, nakita ko na, yung binasa ko yung kwentong ito, sabi ko, siguro yung message na gusto kong sabihin ng ating Panginoon. So, yung nakita ko yung isang jar. Diba? Napakagandang jar. Hindi po yun yung mga nagaya ng abo. Napakagandang jar mo, ibig sabihin, napakamahal ng jar na yan. At doon sa mga mayayaman, meron silang mga collection pagdating sa ganyan. Kung pumunta kayo sa mga Chinese house, makakita kayo ng mga jar na ganyan. Ibig sabihin sa kanya, talagang pinag-uukulan nila ng panahon na makaproduce o makapag-collect ng ganyang klaseng jar, lalo na sa mga nagpo-collect ng mga jar. So, makita po natin, napakamahal ng jar na yan, pero nag-represent po yan ng isang buhay ng isang mananampalataya. Kung gaano siya ka-expensive sa paningin ng ating Panginoon. Ito po yung title niyan, natatanging sisidlan. Ibig sabihin pag sinabing natatanging sisidlan, naiiba ka, unique ka. So, nung time na may isang kapatiran parang may binigay akong pasalubong sa kanya pag galing ko ng Antique. Sabi ko sa kanya, pasensya na kayo sa binigay ko. Sabi niya okay lang pastor kasi binigay ko dun sa isang lata. Doon ko nilagay yung binigay ko sa kanya. Sabi ko, napakaganda naman siguro ng lata na yun. So, gano'n naman tayo, di po ba? Hindi tayo naglalagay ng isang mahalagang bagay sa mga bagay lang sa isang lalagyan na hindi mahalaga. Talagang pinipili natin yung karapat dapat ilagay yung isang bagay. So, sabi ko, nakatanging sisidlan, samahan niyo po ako, ano? Ang sabi po ng unang Timoteo, chapter 2, verse 20 hanggang 22, sa isang malaking bahay na may sisidlan na yari sa ito. Bilang, ngunit mayroon din namang yari sa kahoy puti, ang iba'y para sa mararangyang kagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Talo po tayo ng 21. Ang sino mang nalilinis ng kanyang sarili mula sa kasamaan ay tulad ng mga sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Ano tayo sa 22? Layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan, pagsikapan mong mabuhay ka sa katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa pusong dahisan. Naalala po natin, sinabi ko na po sa Pablo kay Timoteo, na yung mga mananampalataya tinutulad sa isang napakahalagang bagay. Naalala ko po yung lola ko. Na yung lola ko po ngayon, ang dami pong bata po kami. Yung lola ko po nagpupalit po yun ng mga gamit. At nakikita ko po, sabi ko, lola, bakit ang dami mong kawa? Ang dami mong mga kutsara. Yung mga kutsara na resistante. Sabi ko, ba't hindi mo ginagamit yan? Sabi sa akin ng lola ko, wag mong pakikilaman yung salamin na yan. Kapag nabasag yan, paano makakabuti mo sa akin? So, ibig sabihin, gano'n nila, binibigyan ng value yung mga gamit sa bahay. At napapansin ko, kapag may mga okasyon, doon lang lumalabas yun, di ba?
Kapag may mga, ano yan eh, depende sa okasyon, sa tao. Kapag yung importante, lalabas niya yung mga pili na yun. Yung mga bagay na, kumbaga, naka-designated na kung saan gagamitin yun. At sabi ko, ba't hindi mo lahat ginagamit, Lola, yung mga gamit na yan? At bakit nagtitis ka doon sa isang maruming kawali at doon mo niluluto at tapos kukuha ka ng magandang kawali na malaki, ililipat mo naman yung pagkain. Sabi niya, iba talaga yung para sa pagkain, sa paghanda, iba yung sa pagluto. Sabi ko, ganun ba? Ganun ba kahalaga yung mga gamit na yan? Oo, kasi yung pumupunta rito, yung mga mahalagang tao. So makita natin, nung araw, yung mga ganun talagang klase, yung mga mataganda. Pero sinabi ng Panginoon, makikita po natin doon, na tatlong bagay ginagamit yung mga mahalagang bagay. Una, yung seasonal. Pag may season, ay mga pesta, bagong taon, New Year, Christmas, ay yung seasonal dumating, ginagamit. Yung mga naka-prepare na gamit na ginagamit doon. Kapag birthday, meron din naman. At yung mga pangkaraniwan lamang, ay yung para sa tingin natin ng mga matatanda noon na walang halaga. So sinasabi po ng Biblia na bilang mananampalataya, katulad na yung pinakita ko po kanina, lahat po ng tao sa paningin ng Panginoon ay mahalaga. At bilang natatanging sisidlan, nung nakilala natin ang Diyos, itinuring tayo ng Panginoon na isang mahalagang bagay. At natutuwa po ako nang pumunta po ako sa Antique. Nung ako po wala ng family, joint fellowship natin. Sobrang na-amaze po. Kasi may church po doon, yung Assembly of God, 70 years na po sila. At nung sabi sa akin ng pastor, sabi kasi ng pastor sa akin doon, kapag umuwi po ako, binibigyan niya ako ng slot bago umuwi na mag-preach doon. At yung church pala yun, may problema na. For almost 17 years, yung progressive ng church, wala. Kasi yung pastor nila talagang walang time para doon sa kanilang gawain. At minsan sasabihin sa kanila, Sister, ikaw muna mag-preach ha? Kasi yung baboy ko mga anak. Kaya walang mapapanak ko sa baboy ko. Ikaw muna yung mag-preach sa akin. So sabi nila, so yung church na hinahawakan niya is nasa dahi niya. At yung pisang ko po na tumayo doon para i-introduce ako, nagulat ako doon sa pag-introduce sa akin. Kasi yun niya yung lahi namin. Kasi hindi naman po sa pag-ano, yung lahi po sa baryo po namin, may mga narating po. At isang bagay yung pinagmamalang na, sabi niya, narito na siya. Narito na lang. Ito na yung pinag-pray natin. Sabi ka, yung pastor na mag-lead sa atin sa iglesia ito, sabi sa akin. Nagulat ako, sabi ko, parang hindi ako makatayo. Sa pagkakaupo, sabi ko, grabe naman yung exhortation na binibigay sa akin ito. At hindi ko alam, meron na palang problema. At habang nag-aalap ako, sabi sa akin ng mga minsan ko, pwede ba ikaw na yung mag-pastor sa akin? Medyo naguluyan ako. Sabi ko, hindi ba pwede? Hindi ko pwede kasi may church kayo. Yung pastor namin, wala nang panahon sa akin. Yung pastor po kasi na nasa Aklan. From Aklan to Antique, magkakaroon ka ng 1 hour. At itong pastor na po to, sorry no, binabanggit ko yung name kasi masanay na so, leaders na to, talagang wala na siyang desire, wala na siyang pag-ibig para doon sa gawain ng Panginoon. Kumbaga yung mga membro doon, unti-unti namamatay na. At natuwa po ako dahil nung one time, nagkaroon po sila ng women's, in-invite po ako ng isang pinsan ko, na sabi niya, sumama ka naman dito sa amin. Alam nyo, meron pong 300 population yung barrio na yun. Pero almost 2% lang yung nakakilala. At halos lahat po ng kabataan na tumutugtog katulad po rito na wala na. At sabi po sa akin ng mga pinsan ko, Tito, meron ka bang mga books? Bakit? Anong kailangan mong books? Kasi kailangan namin mag-self-study para hindi mawala yung fire na nasa puso namin. Kasi kung aasahan namin yung pastor namin o yung leader namin, mamamatay yung aming relasyon sa Panginoon. So nakakatuwa po yan. Sinabi ko po kay Pastor Rahul, kay Pastor Dari. Sabi ko, Pastor, pinag-usapan na yung mag-asawa. Sabi namin, ano gagawin natin? Kailangan ba natin magkaroon ng PMC sayo ng titik? Kasi kung meron kung tayo binangonan ang binangonan San Mateo, Montalban, at
makita natin in the future, magkakaroon tayo ng outage sa Antigua. Pero may dalawang bagay po na dapat natin paunawan at maintindihan sa oras ito. Pero kung tatlong points na sasabihin ko, ito ba yung ito po? Number one, para po maging nakatangi tayong sisigla na gagamitin ng Panginoon upang makita natin yung bali natin bilang isang malaking bagay na ginawa nito sa atin. Unang-una is, kailangan natin lumayo sa kasalanan. Sabi nga ni Pablo kay Timoteo, ang sino mga naglilinis ng kanyang sarili mula sa kasamaan ay tulad ng mga sisiglang natatangin. Ibig sabihin, yung mga taong naglilinis, kung paano naglilinisin yung kanilang katayuan sa Panginoon, ay natatangin. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabuting gawain. So number one po pala na kailangan natin maging powerful yung salita ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan naglilinis po tayo ng ating mga kasalanan. Sa loob po ng 1 year, kinumpit ko po, meron po tayong 52.143 weeks na maririnig na mensahe na sinasabi po ng lingkod ng Panginoon sa loob po ng 1 year. 52.143 weeks. At ganito po yun. Kahit ganun katagal yung ating pong naririnig na salita ng Panginoon, at hindi po maayos ang buhay ng isang tao, lahat ng bagay na yun ay baliwala po na. Kahit kaano kaganda yung mensahe na sinasabi ng leader o ng preacher sa pulpito na to, at pero hindi maayos yung puso ng isang tao, hindi niya po may bibigyan ng halaga yung sinasabi po ng Biblia. Kaya sabi nga po ni Pablo, Timoteo, kailangan lumalayo ang isang tao sa kasalanan. Sabi po ng kawikaan, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Umakbang ng papalayo sa lahat ng kasalanan. So, ibig sabihin pala, bilang natatanging sisigla ng ating Panginoon, dahil meron tayong desisyon na ginagawa. Diba? Hindi tayo ano bang tawag ko? Tapang sa kumilan tayo. Hindi tayo lumilito. Napakalungkot po na nangyayari po ngayon sa ating pong bayan. Nakakalungkot kasi nung one time na nagkakagulo sa ating bayan. Yung inaasahan po natin ng mga lingkod ng Panginoon na nando sa lahat ng ahensya ng gobyerno, na sinasabi nila na sila yung dinagay ng Panginoon sa bawat ahensya ng gobyerno, na sila po yung mag-i-intervene para magkaroon ng kaayusan ng ating pong bayan. Pero hindi po nangyayari. Tahimik. Walang boses na naririnig. At nakakalungkot, katulad nga na sinabi ni Pastor Larry, noong time na ina-expect natin na yung mga mananampalataya ay magkakaroon ng kursi upang ipanalangin yung ating bayan para magkaroon ng kaayusan. Pero yung mga tao hindi naniniwala at hindi sumusunod na sinasabi ng Biblia, sila yung nag-initiate na magkaroon ng prayer rally para lang magkaroon ng katugunan doon sa nangyayari sa ating bayan. So, ibig sabihin yung mga panahon na yun, yung mga taong nagsasabi na sila yung ilaw at asinan sa libutan, nananahimik sila doon sa kanilang kalagayan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, kung po tayo ay naniniwala na tayo ay nakakilala sa Panginoon, na ako ay binago ng Panginoon, na ako ay pinili ng Panginoon, dapat nakikita sa kanyang buhay yung kanyang malasakit sa kanyang bayan. Dapat yung mga leaders natin, sila yung nagsasabi na, o lahat ng body of Christ sa PGM, diba? Philippines for Jesus Movement. Dapat, dati ginagawa nila pag gano'n, nagkakanak sila ng prayer rally. Pero wala din ba? So, ibig sabihin po ngayon, marami pong mga mananampalataya na hindi nila nakikita yung kahulugan o kahalagahan ng
ng pag-iisang sisidlan. O sinabi ko, sisidlan, pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. At may mga bagay na nilalagay sa'yo upang ma-preserve, upang maging intact kung ano man yung bagay na ilalagay sa'yo. Hindi nabubulok, nabubulok. Pumunta po kami ng Apayao. Meron po silang ginawa doon na parang ritual. Alam siguro kung hindi kumain, pero hindi kumain. Meron po doon na yung kanin ng baboy. Ginagawa lang po nila yung kapag meron silang special guest. Yung binabao nila na isang method sa ilalim ng lupa. At hukayin nila yung kapag bibisita sila. Meron po silang napakagandang lalagyan na kung saan natin yung taka, yung baboy na mo. At yung karne na po na yun, wala po siyang secret ingredients na ilagay doon. At pagbukas po nun, lahat po kami, nang pumunta kami lahat ng nag-mission, pinano kami doon sa lamesa. At kumuha po yung pinaka-chipte ng isang piraso. Pagbukas nung, yung takip, umalingasa yung amoy. Umalingasa yung amoy. May mga ugat, hindi ko alam kung ano yung naman, ugat, dahon. At sabi ko gano'n, parang may gumagabang. Parang may gumagabang, gano'n maliliit. Sabi ng chipte, maniniwala kami sa lahat ng sasabihin nyo at gagawin nyo sa lugar na to. Pero may kailangan kayong patunayan sa amin. Hiniwa yung lempo. Hiniwa yung lempo at binili ko sa amin. Kailangan mo kayo hiningan. Ginagano ko yung kasama ko, si Brother Pet. Ginagano ko. So, ito na kumain. Lahat kayo ay kakain. Maghawak mo doon sa palang malayo palang masusuka ka na. Kaya hindi mo matin yung lasa. Pero para sa nila napakasarap. Pero sinasabi nga po kung talagang malinis yung layunin ng isang mananampalataya, number one is malinis ang puso. Diba? Sa paglilingkod, isang bagay lang yung hinaharap ng Panginoon. Hindi niya kailangan magaling ka, galing malakas ka. Isang bagay lang yung hinaharap ng Diyos. Kailangan yung puso ng malinis. Katulad ng pinakwento ko ng tao. Diba? Napakalinis ang puso. Imagine mo na pag-pray siya, umiiyak siya. Kapag baka pumunta yung mga melody na dahil na pinagsasagal siya ng pinto. Hinata ko siya, hindi pala siya inimbay na pumunta sa bahay. Pinagtataguan siya. Pero kung wala kang malinis na puso, ito pa rin mo ba yung ganun-ganun? Hindi na. Babagpagan mo yan. Di ba? Babagpagan mo yan. Kasi alayin natin katwiran, ginawa ko na yung duty ko bilang isang mananampalataya. Kung ayaw mong sumunod sa akin, bahala ka na sa buhay mo. Ganon yung katwiran natin minsan. Pero yung tao to, yung leader na to, alam mo, iniiyak sa pagiging. Ito yung mga bata araw-araw, kasi mga bata yung nakasama niya para in-house to house yung mga ulam nila. At lagi nahihiga ng mga bata na yung leader nila umiiyak na nanalangin sa Panginoon. Sino yung pinagpipire? Hindi yung sarili niya. Hindi yung sinasabi, dagdagan mo pa yung lakas ko. Kung lagi niyang pinapanalangin, yung puso niya, yung pag-ibig niya sa Panginoon, na huwag niya makita yung sakripisyo na ginagawa niya. Kaya ginagawa niya yun dahil mahal niya yung mga tao na nais niya makakilala sa Panginoon at makita nila yung plano ng Diyos sa buhay nila. At ayun yung laging iniiyak niya sa Panginoon. Kaya sinasabi mo ng Biblia na kung gusto natin maging katangi-tangi sisidlan upang mag-glorify ang Diyos sa buhay natin, number one qualification, kailangan lagi natin kinakabak yung ating puso. Sa bawat ginagawa pa po ba natin yan, malinis pa rin puso natin. Diba? Linis pa ba yung puso ko pag nakakarinig ako na tinutulig sa ako? Linis pa ba yung puso ko na minarin sa kabila na ginagawa ko, may mga negative comment pa rin na ginagawa ko. Malamang, lilipat na ako. Pumunta na ako sa ibang church na ma-appreciate yung ginagawa ko.
Pero, yun nga, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Umambang ng papareho sa lahat ng kasama. Tara, maging katulad tayo ng kabayo. Alam niyo yung kabayo? Ba't hindi tumitingin yung kabayo left and right? Kasi meron siya yung parang parang kapal, nakapix siya eh. Nakapix lang yung kanyang paningin doon sa gitna, sa pinakadulo. At kahit maraming distraction na kanya nakikita, yung kalesa, patakbuhin mo ito sa highway, hindi siya madidistract eh. Kahit nakikita niya yung ingay, usok, hindi siya nadidistract. Kasi yung mata niya nakapix lang doon. Doon sa bagay na nakikita niya doon sa forward. Hindi siya naiintarap sa mga bagay ng distraction sa paligid niya. Basta siya, tuloy pa rin yung takbo niya. Obserbahan niyo yung kalesa. Bakit gano'n? Kasi na-train siya sa mulang pagkabata niya na bilang kabayo na gagamitin, kailangan maging ganun siya. Tayo mga kapatid, tinitrain tayo ng Panginoon na ang ating puso ay dapat laging maging malinis. Lalo na kung sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming mga negative na salita na tayong naririnig. Marami tayo na-expect na natin yan. Sa paglilingkod na ginagawa natin sa Kanya, kailangan tayo mapipis natin. Kahit ang magulang mo, yung mga please, may sasabihin sa'yo, hindi maganda. Kahit asawa ko, may mga komento sa akin. Kahit yung anak ko, nagkasagutan kami. Pero bagamat hindi ka naiintindihan yung gusto kong mangyari doon sa pamilya mo, pero may mga bagay pa rin na mag-comment pa rin sa'yo. At ina-anticipate natin yung mga ganung bagay. At bilang matatangis si Sidla na ginais ng Panginoon na maging ganun tayo, number one is may kailangan yung puso natin malinis. Sige, sabihin. Awit, mabuting gawin ang masamay layuan, pagsikap ang kamtan, ang kapayapaan. Mabuti ang gawin, masamay layuan, pagsikap ang kamtin, ang kapayapaan. Lumalayo sa kasalanan, ang ginagawa, yung mga bagay, may kapubuti. Diba? Sabi nga kung isang tao daw ay nasasabi siya ay nakakilala sa Panginoon, pero nagpapatuloy sa pagkakasala, inalaya niya ang kanyang sarili. Dapat kung isang tao, o ako, sinasabi ko, ako ay nakakilala sa Panginoon, minsan hindi dapat nakikita sa akin sa pananalita, sa pag-iisip, sa gawa, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Number 2, linisin ang puso para magamit ng Diyos. Ano sinabi natin doon, di ba? Kailangan malinis ang puso natin. Sabi po ng Timoteo chapter 2 verse 22, layuan mo. Sinabing layuan, ikasawin mo yung sarili mo. Ang masasamang pagnanasa ng kabataan, pagsikapan kung mabuhay ka sa katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ang mga tumatawag sa Panginoon mula sa puso dalisa. Ito united po, layuan po raw natin. So bilang natatangin si Sidlan, hindi mo hinasayang yung value na meron ka. Diba? Parang matulad tayo ng ginto. Dapat ganun tingin natin sa sarili natin. Diba? Yung ginto, every year, tumataas yung value. Diba? Kahit na 14K lang yan, kukumpara mo doon sa 14K na yun, yung 5 years o 10 years yung pagitan nyo, nauna kang ginto. May mga bagong ginto ngayon. Sa tingin mo, halos kahit parehas sila ng K. Masasabi mo bang same yung price nila? Hindi. Kasi lagi tinitignan ng mga alehera kung gaano ka nasala, kung paano ka na naging dalisay na dito sa paglipas ng panahon. Nagawad ko sa mga mananampalataya, sinasabi ko ay, ganun daw, ilalayuan mo sa kanan ng pagnanasa ng kabataan. At ano sabi doon? Pinagsisikapan mong mabuhay ka ng sa kapiliran. Pinatayuan natin yung ating pong dignity. Nakakalungkot kasi maraming mga Kristiyano ngayon na hindi mo na magagawin yung tunay nila ay ang talaga. Same na lang din yung ginagawa. Pagpasok mo ng Jollibee, hindi mo ma-identify. O sa McDonald's, hindi mo ma-identify kung Christian ba yan. Patulad ng kahapon, kumuha ko ng sticker ng
sticker ng sticker sa Vista Verde. Kumuha ko ng sticker kasi pumunta ako na kailangan ng sticker. At meron ditong printing press na nagpapaprint siya ng, ng mga parang gospel. Sabi nga gano'n. Sabi nga doon sa nagpiprint, sabi niya, huwag mo lagyan ng cross. O daw lagyan ng cross yung pinapaprint niya. Tapos tinanong ko, sabi ko, ma'am, Christian ka po? Hindi siya sumasagot. Hindi siya sumasagot. 3 beses ko sinabi. Sabi ko, ma'am, Christian ka po? Kasi ayaw mong palagay ng, ng crosses na galagay siya ng mga verses. Gusto ko itanong, gusto ko i-identify kung Christian ba sa o ano. Kung malalaman kasi sa sasagot niya, kung anong klase siyang sekta, pero hindi niya ako binigyan ng information. So, ano nakikito nun? Isang bagay lang yung napili ko. Maaaring hinahihiya niya kung kung kanyang kalagayan sa Panginoon. Kasi sabi nung napiprint, bakit tayo hindi mo lagyan ng cross? Sabi niya, siyempre, basta huwag mo lagyan ng cross. Kasi parang nagpaparali sila ng tarpaulin na may cross. Sabi niya, alisin mo yung cross first lang. So, nagkaroon ako na curious ako, sabi ko, siguro Christian to. Gusto ko ibang fellowship sa akin. Pero hindi niya ako pinapansin. Dapat, ganun ba yung maging ugali ng isang mga naman? Di ba, hindi ko. Parang nahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, ganito na ba yung mga mananampalataya sa panahon ngayon? Na parang hinahihiya na nila yung kanilang relasyon sa Panginoon. Parang 4 times pang tinanong eh. Hanggang sa napatingin na sa akin yung nagpapa-photocopy, lumabas na lang ako. Ako yung habang lumalabas ako, ang bigat ng damdamin. Sabi ko, ganun na ba yung panahon ngayon ng mga mananampalataya? Hindi na nila kayang tayuan yung kanilang relasyon sa Panginoon. Hindi naman natin, yung mga proof naman, talagang siya ay mananampalataya. Gusto ko lang iklaro. So, ganun mga puraw is yung isang bagay na dapat ginagawa ng isang mananampalataya para maging katangi-tangi sa sidla ng isang mananampalataya na kailangan ilalagay niya ng masasamang pagkaya sa mga kabataan. Ay mga sinasabihin yung anak ko na sa kanyang pag-aaral, sabi ko, andyan yung temptation, andyan yung bagay na twist sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Marami kang may encounter na iba-ibang klaseng kabataan sa eskwela. Pero huwag mong katalikuran yung pananampalataya na meron ka. Kaya yung bagay na magdadala sa iyo sa mabuting landas ng buhay. Lagi mo i-honor, lagi mo i-appreciate yung ginagawa ng Diyos sa buhay. Pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala daw yung mga taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. E paano mga hindi malinis ang puso? Hindi sabihin ba ng brother, hindi namin nakikita ang Panginoon. Ganun ba ka-unfair ang Diyos? Ibig mo sabihin, kailan anak ng Diyos? Pinapresa sa akin yan. Parang sinopay niya ako. Bakit? Ano ba tingin niyo sa sarili niyo? Kayo ba yung mga banal? Sineselebrate niyo yung sarili niyo? Kailan ba yung may karapatan? Kung maging anak ng Diyos, kami yung mga kasalanan hindi pinagpala ng Diyos. Pero malino ang sinabi ng Biblia, pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Tayo mga anak ng Diyos, diba dapat maging proud tayo? Diba? Parang hindi kayo proud. Parang sinabi ng mas malinis yung puso natin. Diba? Proud tayo. Promise ng Lord yun eh. Diba? Dapat pinanindigan natin, oo, kami lang. Kami lang yung tinuturing ng Panginoon, ng mga anak ng Diyos. Parang matagal na yun eh. Magkaroon kami ng aglomerate eh. Kasi natabi ko na yun. Tumayo siya eh. Sabi ko sa'yo, makasalanan ako. Hindi ko nakikita ang Diyos. Ngayon ba gusto mong palabasin sa akin? Medyo tatay ito eh. Sa party tumayo siya, medyo kasi time na yun, may guilty, ayos si kanyang buhay siya. At kung sinasabi namin doon, natakil namin yung topic na yun, bigla siya sumabog.
Sinabi niya na, ganyan kayo lang ba yung may karapatang maligtas? Sinabi ng Panginoon, pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Nakita na natin yung different, biblical, sinabi ng Biblia. At kung tayo po ay walang malilinis na puso sa paningin ng Panginoon, kahit anong panalangin natin, kahit anong hingin natin, kahit anong gawin natin pag-iyak, pagluhod sa Panginoon, hindi natin makukuha yung bagay na ipinagpapayin natin sa Panginoon. Kasi ayan yung bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Number one, tinitingnan ng Panginoon yung laman ng ating puso. Kaya ako, layo kong binokorek ng asawa. Dahil po kung sinasabi sa akin, puso mo. Kasi minsan dumali sa punto talaga na may commentator ako eh. May commentator ako dun sa kasi yung lugar po namin, yung state po namin, simula po nung may natayo ng bilyara, napakaingay po talaga. Halos yung pag nagpandar ng motor, parang nasa highway. Wala pang ingay. Tapos, alas 2 na madaya, marinig ko yung sago. Dadaan sa amin, kumakain kami, biglang dadaan. Ang iingay. Isa pa bilang po yun. Nandun tatlong bahay, diyan. Kasi mga dumadayo, mga taga-marikin niya, ang iingay, mga motor na, pabalik-balik. Sabi ko, ano yan? Simula na kayo ng bilyaran dito, umihiyay na sa amin. Sinasabi ko dun sa aming mga presidente ng homeowners namin, wala namang ginagawa. Eh, minsan, pinaaway na ako ni Ted. Sabi niya, Oyen, isa na tayo. Nasabi, Oyen, buwan natin tayo lang. Sabi ng Jesus. Pero dahil nga sa mga sitwasyon na gano'n, aminin natin, nawawala tayo ng Diyos. Pero sinabi ng Panginoon, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Aminin natin sa araw-araw na ginagalawan natin. Natitrigger tayo sa iyo. Pero kung lagi natin sasabihin, lagi natin iaan sa isip natin na ako may kaya na pala tayo. Nakayasa. Ito po ang bawas. Number 3, panatilihin maging available at handa para magamit ng Diyos. Layuan mo ang masasamang pagnanasal ng kabataan. Pagsikapan kung mabuhay ka sa katigilan. Dahil ang palataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa puso sa Kristo. Sino ba yung mga available dito? Si Brother Jun, available lagi yan. Diba? Brother Jun, natuwa kay Brother Jun eh. Kasi yung availability niya talaga nakaka-bless. Kasi kung sinabi sa akin sa karo na, kailangan kasama, Brother Jun. Kailangan namin maghigit. On the time, higit ko, pupunta ka na sa Carol, sa Tessa, sa Stella. Kasi nuwagit, pinuntahan namin si Sir Carol, pinalaw namin kasi parang nag-reading siya noon. At papunta namin doon, di alam pa niya sa Doray, wala pala sa Carol, kasama lang sa Stella. Hindi niya alam, yung kasama niya, wala rin. Tangahalin tapat. Sabi ko, pambihira naman ako, hindi, saan pumunta yung dalawang yun? Kami nagpa-check up pa. So, makita natin kasi yung availability. Kaya may malinis tayong puso. Hindi natin nakikita yung hirap eh. Di ba? Hihila yung mga taong gano'n eh. Di ba? Yung mga taong sa kabila ng kanilang kabisihan, pero naglalaan ng oras sa'yo at nagbibigay ng pagmamahal sa'yo, hindi naman sila yun eh. Kasi yung pagmamahal ay binigay ng Diyos sa kanila. Kaya sabi nga ng Mr. Garo sa Mr. Doray, alam mo, Pastor, paano na kayo pag wala na yung magkakapatid na yan? Kasi talaga sa panahon ng trials and suffering, sila yung aming nasasandalan. Pero kung makikita kami, punuin ni Brother Jun yung mga timbahan, yung mga trap doon, hinihigit ka na sa rekanto, kaya iskinita, liit lang, parang
Hindi ka pwede magdalawang timba. Di ba? Sabi ko, sipag din mo ni Brother Q. Sabi, nakakatuwa nga po kasi binigyan kami ng ganong klaseng tao. Ano ba yung aksidente? Walang nangyari lang. Ayun yung nilaan ng Diyos sa bawat sasabi. Ano hindi natin na-appreciate? Sinasabi natin, nagkataon lang na may mga tao nagpakita sa akin ng importansya. May mga tao nagbigay sa akin ng pagmamahal. Pero lagi natin natandaan, ayun yung nilaan ng Diyos. Kasi natatangi tayo sa sundan. Manatiling maging available at handa para magamit ng Diyos yung availability natin. Balik tayo sa sinabi ko kanina. In the future, kung sakasakali, o loobin ng Panginoon, I pray na loobin ng Panginoon na magbukas tayo ng outreach activity. Sino yung willing, available? Wala. Tawidanan mo to. Hindi na to bailan. Di ba? Tawidanan na to, mga kapatid. At kapag nag-outreach tayo doon, kailangan uwan na. Kasi meron po kami, yung napundar po kasi yung hindi naman subang malaki. Yung naparty po ng father ko na lupa na nanganan sa kanyang magulang. Kinati po yun sa 96 hectares. Dahil marami sila magkakapatid, marami. Bali ang napunta po sa father ko is 7 hectares na lupa. So sabi namin, kung sa loobin ng Panginoon, naiiwalay natin yung church, doon sa church na meron doon. Hindi naman tayo masabihan na namirata tayo. Sabi ko, yung party ko doon sa Sintenetas, tatayo natin ng church. Kaya sabi ko kayo ito. Kasi yung time na po yung, tulad nga po na sinabi ko, nasa 300 families meron doon sa lugar na yun. Pero ang Christian, nasa 2% lang. Yung church pub natin dito, kalahati lang yung natin. At nakakalungkot ng Papa, nag-extend sila ng church. Kasi meron yung Assembly of God sila eh. Meron sila nakuha ang supporter ng American na nagpapatayo ng church. Ang laki ng church nila, siguro doble nito. Ang sabi ko, Pastor, nagpapalaki ka ng church. Ba't hindi mo na palaki yung membro? Palaki mo muna yung membro mo. Gawin mo muna yung duty mo bilang lingkod ng Panginoon. Nakakalungkot. Yung mga bata ron, mga kailan din doing. Grabe ko makain. Alam mo, iniinom? Gin labo. Magari. Bakit? Dahil hindi sila nakakapagsayaw sa plaza kapag sila ay kinakain ng. Kasi nagpunta ako doon, pesta. Sabi ko, kailangan mo bang uminom ng gin labo para lang makasayaw sa plaza? Ang daming kabataan. Sabi ng pamangkin ko, alam mo dito, yung mga sumasayaw na yan, dati namin silang member sa Diyos. Pero dahil hindi naalagaan ng aming leaders, nawala na sa simbahan. Nakakalungkot. Kaya sabi ko nga, nung time na yun, na ilang gabi ako hindi nakatulog. Tapos lagi ako pinakontak ng pamangkin ko. Sabi niya, dito, kailan ka ulit babalik dito? Sabi ko, hindi ako makasagot sa'yo. Kasi meron kami activity ng Panginoon. Meron pa akong dapat ako ang base sa Panginoon bago ko pupunta. Siguro mga 10 years. Sabi niya dito, kung 3 years na yung mangyayari yung papapunta mo rito, wala na mananampalataya sa lugar. Dahil grabe yung ginagawa ng mga tao sa lugar na. Grabe yung batak sa kanila ng mundo. Kaya sabi ko, ano kaya gagawin ko? Kaya, nung time na binigyan ako ng tabi ko, yun na sa akin ng Panginoon to refresh yung ating mind. Panatilihin maging available para magamit ng Diyos. At lagi natin tatandaan, nagmamanifest sa iglesia natin. Hindi na lang ito, lahat alam natin ito. Sa buong PMC, ang Zion Worship Assembly lang ang may mission. Yan natin, di ba? Tayo lang sa buong local church na mayroong outreach.
yung ating church, yung iglesia ng Panginoon, yung iglesia ng Panginoon, yung church ng Panginoon, ay nagiging good example sa lahat ng PMC churches sa buong Pilipinas. Na nakikita nila na yung work ng mission sa iglesia ng Panginoon sa Zion ay tuloy-tuloy. Pero, magiging ba tayo? Okay na ba yun? Na meron tayong Porong, meron tayong Binangonan, at meron tayong San Mateo? Okay na ba yun? Okay na ba? Ako, hindi pa ako satisfied. Hindi pa ako satisfied. Kasi hindi tanay pa. Di ba? Meron pa tayong Antique. At meron pa tayong Balas. Meron pa tayong Teresa. Meron pa tayong Tanay. Meron pa tayong Mabitak. Meron pa tayong Siniluhan. Meron pa tayong Paki. Meron pa tayong Santa Cruz, Laguna. Pero, question, sasamahan mo ba kayo? Meron ba tayong sweepers? Di ba? Ang tanong doon is, sasamahan niyo ba kami? Kami ni Brother Noel, ni Pastor Raul, ni Pastor Larry. Sasamahan niyo ba kami? In the future, si Pastor Tony. Diba? Si Pastor Joel. Wala yung si Pastor Arnel. Diba? So lagi natin tandaan, ito yung panahon na ginagamit ng Panginoon ng kanyang mga lingkod. Kasi malapit na yung pagbabalik. At gusto pa ng Panginoon i-establish yung magandang relationship sa bawat mananampalataya para sa kanyang pag-aalos. Kaya, lagi namin sinasabi ako, every time na nag-preach ako, napasin ako laging, bakit laging parang pinupush ako ni Brother Wade na mag-comment? Kasi ito yung panahon na inugnay yung mga tools. Ito problems, kukunti yung labor. Sabi nga, mag-pray sa Panginoon na magpadala ng mga magagawa. Kasi ito yung time na harvest na. Dahil the more na maraming nangyayari sa paligid natin, dapat gawin pa consistent yung desire o yung pagnanais ng mananampalataya, katapatan yung ginagawa, kina-counter natin yung ginagawang business ng demonyo. Nakakalungkot kasi naiiwan yung mga tunay na Kristiyan. Mas nananahig yung mundo. Yung mga Kristiyano parang medyo nag-stagnant. Pero i-guide natin. Kabikaan, chapter 16, verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kung tayo po ay available at handa sumunod sa Panginoon, lahat ng bagay na yan ay mapapatagumpayan natin. Unang Pedro chapter 4 verse 1, yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap nung siya'y buhay pa. Yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap nung siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa magtiis sapagkat ang nagtitiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumatalitod na sa kasalanan. So, nilipat na tayo ng ating Panginoon kung sa magandang kalagayan ng ating buhay. Diba? Kaya katulad yung sinabi ko kanina na expect na natin yan, mga kapatid, na mayroon tutulig sa sayo. Number one, yung dalawang bagay yung tutulig sa sayo. Una-una, may nakikita silang hindi mabuti sa'yo. Itutulig sa akin. At nakakalungkot kasi, yung mga pinsan ko, ayun yung naging sakit nila. Kaya hindi na sila nagpatuloy. Kasi marami po akong mga pinsan na dating manggagawa ng Panginoon. At ngayon dahil hindi sila naging mabuting lingkod ng Diyos, ayun yung binabato sa kanya. Sabi nga sa akin, Kuya Roy, ang tibay mo. Ang tibay ko daw. Kasi sayang ako kay pinsan ako na lagi natin natin.
akong isang pinsan na i-restore ng Panginoon. Nung sinabi ko nga sa iyo, yung nagpatato dito, nung nag-born siya, sinunod niya ng plancha. At nung nag-vaccine siya, pinakatuwa niya ulit. Doon nasulog. Ay napunta siya ng Canada, wala siyang choice. May layo na punta niya sa may Alberta, probinsya. Sabi niya, wala siyang choice. Nakilala niya ang Panginoon. Hindi niya na-restore ng Panginoon. At sana ang minsan mo, yun, natibay mo talaga. Ikaw na lang yung nanatiling naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, isang pribileyo na ibinigay sa atin ng Panginoon na maglingkod sa Panginoon. Sabi niya, nagkakaroon na kami ng debate, sinasabi niya na marami sila sinasabi na hindi naman totoo sinasabi ng Biblia. Hindi naman talaga si Jesus Santos eh. Hindi naman. Nakakalungkot kasi may mga taong dati nakakilala sa Panginoon na iba na yung kanilang paniniwala sa Diyos. Sabi niya, kailangan natin yung tiis. Pero nakakalungkot, maraming mananampalataya na out na sila dahil sa suffering. Susunod ako sa Panginoon. Pero pag alam ko na medyo may hirap na, medyo muna ako doon. Pero dapat bilang pinagkatiwalaan na maging sisigyan ng Diyos. Pag sinabi pinagkatiwalaan ka, pinag-provide ka. Pinagda ka. Pinayos ka. Nakatalaga ka. Para sa ganang gawain. At hindi natin pwede sabihin, hindi ako yun. Hindi ako yun. Maring kayo lang, Pastor. Kayo ni Pastor Raul, kayo ni Pastor Larry, Brother Rodel. Hindi kami yun. Hindi kami tinawag sa ganyan. Pero ang tanong, may babalik akong tanong, nagkabalik ba ang Diyos sa pagpilisa? Pwede ba nagkamali ang Diyos? Hindi. Nakatalaga tayo para sa gawain ng ating Panginoon. At bilang nakatalaga tayo para sa Panginoon, nakahanda talaga tayo na dumaan sa pagsubok ng buhay mo na. Kaya po, yung na tayong sisiglan, lumayo tayo sa kasalanan, linisin para magamit ng Diyos, manatiling maging available at handa para magamit ng ating Panginoon. Lagi natin tatandaan mga kapatid, ipapasalamat ako sa iglesia na to. Honestly speaking, nung time na ako po ay nakakilala sa Panginoon, ako po ay naging member ng PMC Zion. Nabanggit na rin namin mag-asawa yan. Nag-attempt na kami ng mali sa Thursday. Kasi nung time na bago kami rito, wala kami nakitang progressive. Wala kami nakitang parang, sabi natin, parang stagnant yung iglesia. Parang walang activity, walang ano. Pero sabi nga namin, may gagawin ng Diyos sa atin. Pero gagawin ng Diyos sa iglesia na ito na kaya tayo tinalaga ng Panginoon dito. Nasabi na rin ng Mrs. Beno, family day natin, sa women's nila. Talaga nag-attend kami ng Mrs. Lumipat kami ng church. Kasi yung gusto namin, yung church talaga merong pahila. Merong submissive yung mga membro. Pero hindi ko sinasabi na walang submissive yung mga membro. Pero hinahanap ko yung mga activity na alam kong mag-relieve up sa akin para lalo kong magamit yung gusto ng Panginoon na gawin para sa akin. Sabi ko, challenge sa atin yun na mapatuloy sa Panginoon. Pero ang ganda ng pangalan ng Diyos po. Diba, ilang years yung lumipas, nagkaroon tayo ng outreach. Lumalaganap yung outreach, lumalagay yung Bible study. Maraming taong ginagamit, nakakapag-produce ng manggagawa, nakakapag-produce ng nare-level up yung mga pananampalataya natin. Kakaroon tayo ng commitment. Nakikita natin yung vision natin, nagagamit natin yung plano ng Diyos sa buhay natin na dati hindi natin alam. Lumalago yung mga kabataan, lumadami. Pero ang tanong, nagayain ba natin yung ibang church na hindi na lamang sila? Na-stop na lamang sila sa ganun. Na i-maintain na lang yung simbahan. I-maintain na lang yung iglesia. So hindi po. Sinabi nga po natin dito, yung paglaganap ng salita ng Panginoon na magmula sa Zion, ayun po yung malaking responsibility na ibinigay ng Diyos sa atin.
Kaya nga sabi doon, lagi ba tayong available? Matawag si Sister Stella. Lagi available si Sister Stella. Ayun po yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Number one, yung malinis na puso. Kaya walang bagay na hindi natin kayang gawin. Ang puso natin yung malinis. Kaya yung availability natin. Lagi sa Panginoon. Ngayon po ba? Sige po, samahin niyo po ako sa isang pangalan. Hallelujah, Jesus. Pinupuli ka namin, pinapasalamatan ka namin, aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyo pong walang hanggang biyaya na binibigay ko sa amin. Pero salamat dahil kami tinawag mo, pinili mo, Panginoon, para po tugunan yung gawain na binigay mo, minata mo sa bawat paligid namin. Lord, alam namin, Lord, hindi kami kapat sa iyo sa lahat ng bagay. Maraming bagay na dapat kaming ayusin. Pero hindi ka mo magkakay. Kami ay pinili mo at tinawag mo po. Salamat po patuloy kang kumikilos sa mga buhay namin. Salamat dahil ginagawa mo kami mature sa aming mga pananampalataya at gusto. Pinumusan mo aming kaisipan mo sa layunin, yung plano mo na ibinigay mo sa iyo. Nawa, Lord, patuloy mo kami bigyan ng pag-ibig. Patuloy mo kami bigyan ng malinis na puso. Hindi po kami pakontento, Panginoon, sa mga bagay na nakakampus namin pakarapos na. Ay maraming kaluluwa pa na wala pa sa iyo, Panginoon. Maraming tao na kailangan ng kaligtasan. At maraming lugar na kailangan mabahagi ng iyong salita, Panginoon. Lord, salamat po dahil ginagamit mo kami, Panginoon, bilang biyaya, bilang instrumento para abutin yung mga tao na is mo nakakilala sa iyo. Dalahin ko, patatakin mo ang iglesia. Lord, palalimin mo ang aming desire, relasyon sa iyo. Lagi mo kami itubog sa iyong banal na presensya. Lagi mo kami, Panginoon, gabayan. Lord, ito yung maging priority namin. At sa lahat ng